Pagkontrol sa pagmahal ng mga bilihin at serbisyo ang pangunahing inaalala ng mga Pilipino ayon po yan sa survey ng Pulse Asia. Nako, napakalinaw ha? Napakalinaw. Ito ang concern ng taong bayan. Mamaya, itutuloy ko yung ating analysis yan dito. Sa mga ipinakitang issue, pinapili ang mga respondent ng hanggang 3 isyung dapat agad aksyonan ng administrasyon. 70% ang pumili sa pagkontrol sa inflation o yung bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Halos dami yan ng mga sumagot sa inflation bilang urgent national concern sa December 2023 survey. Kabilang din sa mga isinagot na urgent national concern ang pagtaas sa sweldo, paglaban sa katiwalian at korupsyon, paglikha ng mas maraming trabaho at pagbabawas sa kahirapan. Eto, papaliwanag ko lang sa inyo kung bakit ganire ang nangyari sa survey na yan. Eto ha, diba? Kaya paulit-ulit ko sa inyo sinasabi yung walang kakwenta-kwenta na iba pang mga issue. Etong survey na ito, nagpapakita lamang na walang pakialam ang mga Pilipino sa politika. Diba? Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo yan. Excited kayo masyado dyan sa ganitong expose or chismis o whatsoever. Sabi ko sa inyo, hindi yan tatama sa puso ng mga Pilipino para magising sila sa kanilang diwa at sabihin nilang, tama na, ayoko na, sobra na. Hindi magigising ang Pilipino sa politika. Because ang tingin ng mga Pilipino sa politika, away lang yan ng mga politiko. Kaya nga ang init ng ulo ko pagdating sa mga punyetang expose na yan, na walang kakwenta-kwenta, dahil sinabi naman na ni Pangulong Duterte, wala namang naniwala, ayaw nyo naman, binoto nyo pa rin, mga gago kayo. Tapos, eto na naman tayo, dinidikdik na naman natin tong kaletsehan na to. Gusto nyo ng talagang pagbabago at para magising ang taong bayan, eto ang kanilang concern. Ayan o, sa survey lumalabas, gutom. Ano pa? Sahod. Ano pa? Issue sa gobyerno. Ayan o, graft and corruption in government. Walang pakialam Pilipino kung adik ang mga government official. Are you even listening? This is the truth. Ang hirap kasi sa inyo, nagpapadala kayo sa chismis. Nagpapadala kayo sa mga kasi tayo mga Pilipino, hilig natin sa mga ganyan eh. Yung issue, yung bulungan, yung marites. Sa tingin nyo, sino lang ang nagigising dyan? Tayo lang. Yung mga gising na. Di ba ho? Pero kung ang issue ay tungkol sa korupsyon, ayan no, nakalagay na dyan no. Kung ang issue tungkol sa gutom ng bawat Pilipino, ayan no, nakalagay na dyan. Drop frames. Anak ka ng weteng. Nakalive pa man din ako. Hello? Naputol na ba to? Anyari? Kaya pala hindi gumagalaw. Drop. Wait lang ha. Anyway, upload naman natin to eh. Hindi ko alam kung bakit itong PLDT na to, mga hayop talaga itong mga to eh. Yan, disconnected na. Anak ng weteng, oo. Oh, ayan! Bumalik na pero wala na. Lag na! Hello? Andyan pa ba kayo? Balik na naman tayo sa zero. Hello? Ang ganda nung sinabi ko, wala pala kayong lahat. Anak kayo ng wewe. Ang dami ko na sinabi. Ngayon ko lang na-notice na wala na pala kayo. Ang hilig nyo talaga mang iwan.
Pambirang buhay to. Daldal ako ng daldal na mga 15 minutes na siguro. Wala naman pala kayo. Nako. Ano, nandyan pa ba? Anak ng weteng. Nako po, eto na. Tutuloy ba natin to? Ano na ba nangyari? Tingnan na natin. O, sandali lang po, pasensya na. Nandyan po ba kayo? Pwede nyo ho bang paki-like naman kung nandyan po pa kayo? Mukhang nagbago na eh. Nagpangalawa na. Oo nga. Eto na, pangalawa na. Eto na. Mhm. Ooh. Wait lang po ha, wait lang po sa mga nakikinig po ng dire-diretso. Hindi ko ho pinatay to, i-upload ko ho na lang ito ng dire-diretso para ho hindi naman po kayo anyway, tuloy natin. Ulitin natin yung sinabi ko. Sa mga i-rewind nyo na lang po ha. Pasensya na ho sa mga Sandali lang ha. Makinig muna kayo kay kay Kalma. Ay mukhang nasusunog na yung niluluto ko eh. Ayan na. Andyan na kayo. Anyway, okay lang yan. Naputol po. So, pero doon sa ating recording, panoorin nyo po tuloy-tuloy ho ito, ha? Kaya wag ho kayong panoorin nyo ho lagi. Meron tayong nire-re-upload. Tuloy-tuloy ho yun. Yun ay kumpleto ho. Anyway, ngayon po, ituloy muna natin yung pinag-uusapan natin. Ulit tulad doon na sinabi ko kanina sa inyo, napaka-importante ho na maunawaan natin itong survey na ito. Kaya lagi ko nga sa inyong binibilin at pinauulit-ulit na sinasabi, tigilan na ho natin yung walang kwentang banat. Kung talaga kayo naniniwala dito sa movement na ito, kung kayo talaga naniniwala na paano ba yan, banat ba, nabudol talaga kami, anong gagawin namin, ganito. Paano ba yan, banat ba kasi ganito, na-realize namin na talagang palpak, mali. Dapat nang magbago. Alam nyo, unang gusto nyong malaman para ang solusyon dito? Una dapat, dun tayo sa totoo lang. Napaka-importante ho kasi na hindi ho tayo sumasakay sa mga chismis expose na paulit-ulit lang naman na wala namang epekto. At nakakasira pa sa pinaglalaban ho natin. Bakit kanyo? Kasi ano ba ang pinaglalaban natin? Yung tunay na issue ng lipunan. Ano ho yun? Gutom. Pagnanakaw ng mga government official natin. Paglulustay ng pera ng ating government official o ng ating gobyerno sa tax na binibigay natin. Yun ang tunay na issue. Hindi po ang issue dito yung mga personal nila. Yung personal nila will not have an effect sa taong bayan. Hindi ho magigising ang mga Pilipino dahil lang ang isang opisyal, babaero, dahil lang isang opisyal, adik, dahil lang isang opisyal, ganito. Maniwala ho kayo sa akin. Tingnan nyo yung survey. Ano ho ba ang concern ng bawat Pilipino na gusto nilang maaksyonan, masagot ng Pangulo? Ito yung survey na yun eh. Ano yun? Number 1 doon, yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Yun ang gusto masolusyonan ng bawat Pilipino na dapat nandun ang concentration natin. Magkano ba ang ninanakaw ng gobyernong ito at ito ang katumbas na
gutom na inaabot ng bawat Pilipino. Naintindihan ho natin? Hindi ho dahil sa adik. Alam na natin yan eh. Ilan dito sa atin ang alam na ho yan? Paulit-ulit na yan eh. May nangyari po ba? Sinabi na ni Pangulong Duterte yan noong 2022, binoto nyo pa rin. Di ba ho? Paulit-ulit na yan, bakit pa tayo nandyan sa issue na yan? Sawa na ang taong bayan dyan. Ang importanteng issue na dapat tutugunan ng bawat Pilipino ay itong gutom. Bakit po tayo nagugutom? Tandaan ninyo dahilan kung bakit tayo nagugutom. Kasi yung pera natin ninanakaw. Sa totoo lang, ang daming pera ng Pilipinas. Walang biro yun. Napakalaki ng budget natin. Napakadami nating pera. Bakit tayo nagugutom? Bawat proyekto may katkong. Bawat proyekto sa, ayoko na lang magsabi, pero sa bawat kongresista, may contractual yan na mga kaibigan, kinakatkong. Tapos, kukuha na naman ng budget sa susunod na taon, kakatkungin na naman. Yun talaga ang nagpapahirap sa Pilipino at yun ang tumatama sa puso at tiyan ng bawat Pilipino. Wala silang pakialam kung bangag ang nasa gobyerno. Yan ay isang katotohanan. Naintindihan natin? Kaya yung mga nag-e-enjoy lang dito sa mga expose, abay wag na ho kayo dito, maniwala ho kayo sa akin. Wag na ho kayo dito. Mapuprostrate kayo kasi hindi ho namin tipo yung mga ganyang nag-e-expose. Anong pakialam namin sa expose na hindi naman tumatama sa lalamunan at saka sa stomach ng mga Pilipino? Anong pakialam namin dyan? Mga adik din ang bumuboto eh. Sabi nila, o di, pare-pareho na kami. Mas masaya. Di ba ho? Wala nang kwenta yan. Maniwala ko kayo sa akin, wala nang kwenta yung issue na yan. Paulit-ulit na lang yan. Kaya, kahit nga sinasabi ko sa inyo, lumabas yung lintik na video na yan. Di nga sila nagising no sinabi ni Duterte na wag yan kasi spoiled yan. May baggage yan. Gumagamit yan. Tapos inulit niya pa. Wala naman nagising. Oh. Bakit? Hindi naman sa ayaw nila si Duterte. Tandaan ninyo, ang taas pa rin ng rating ni Pangulong Duterte kahit ho siya hindi na presidente. Ibig bang sabihin hindi sila believe kay Duterte? Ibig bang sabihin wala silang tiwala kay Pangulong Duterte? Meron. Kahit itanong pa nga uli ngayon, sino ba ang gusto ninyo maging presidente sa susunod? Gusto nyo bang bumalik si Duterte? Sigurado ko, marami pa rin na magsasabing, oo, gusto namin. Pero bakit hindi pinaniwalaan at hindi umepekto yung sinasabing bangag? Alam nyo kung bakit? Kasi hindi naman, anong pakialam namin kung bangag siya? Anong pakialam namin kung nasa PDEA? Maapektuhan ba yung taas ng bilihin? Bababa ba yun? Tanuhin ko kayo, eto tandaan ninyo, itong survey na ito, hindi ko ito ginawa. Ito, baka kasi akala na naman ng iba, peke survey, ang hirap sa inyo. Pag mataas yung kandidato, totoo yung survey. Pero pag mababa ang kandidato, hindi totoo yung survey. Choosy tayo eh. Pero ito ang totoo niyan. Ito major concern. National concern, inflation, yan ang unang gusto ng tao na matugunan ng ating presidente, ng ating gobyerno. Diyan dapat tayo dumidiin. Dito sa fighting graft and corruption. Bakit? Yan kasi yung pag nakita nilang corrupt yung namumuno o corrupt ang government official, sa pulang mga tiyan namin eh.
Ninanakaw yung dapat na tax namin na pahirapan ang kaltas, nauubos kaysa na pinang-beach namin, kaysa na pinang-Babagyo, pinang-Tatagaytay. Di ba? Kinukuha pa, tas ninanakaw.